Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Yan, no? 'Di ba? Laging sinasabi yan, Luzon. Tapos na tayo sa worldwide eh. So ngayon, nationwide. Luz Minda. Yan, magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat ng mga nanonood sa atin sa Signal TV, sa 101, Signal 101. Of course, nandiyan tayo sa YouTube, sa TVUP, pati na rin sa ating Facebook account. Live na live, alas 7 ng gabi. Ako po yung Mare ng Bayan, Mare Yao, at nandito na ang ating abogada de Campanilla. Walang iba kundi si Attorney PG. Hi, good evening, Attorney PG. Hi, good evening, Mare. Nako, oo nga. Bimindang na pala tayo. Oo nga. So, tapos na tayo sa worldwide eh. Tapos na. Oh, dito naman tayo, bumati naman tayo nationwide. Yes, okay. Yan. So, hello sa mga nanonood sa amin sa Signal 101, sa Facebook Live, at saka sa YouTube. Ayan. Mula Apari hanggang Holo. Ayan. Mula Apari hanggang... Biglang kumanta. Kumanta, diba? O, sige. Anyway, kung kayo po may mga katanungang legal, wag hong mag-atubili na mag-text sa amin at tumawag sa amin sa mga numbers na 0954-310-0331 for our Globe users, and for Smart, it's 0961-770-8807. tawag na at text na. Antayin namin ang inyong mga katanungan dahil ready kaming sumagot sa inyong mga katanungan. Yes. Lalong-lalo na si Attorney PG. Game na. G na G. G na G. Oo Okay. nga. So, eto na ang ating first texter, si Carlito. He's 35 years old ng Valenzuela City. Attorney, napansin ko po sa isang subdivision na puro townhouse at walang garahe. Lahat ng sasakyan nakaparada sa makikitid na kalye. Minsan SUV pa at double parking pa sa gitna kaya di madaanan. Wala po bang batas para sa mga developers na mag-require ng sapat na parking space, lalo na kung walang garahe ang units? Pwede po bang silang ma-regulate para dito at makaabala at di ito makaabala sa mga residenteng dumada? Ay, magandang suggestion ito. Inis na inis ako sa ganyan. Totoo. 'Di ba? Yung parang ginagawang parking ang kalsada. Oo, tapos two-way, tapos magiging one-way na lang, 'di ba? That's true. Ang tanong ko, I think this is Pero under... subdivision to eh. Oo. I think this is under the... Kasi, ito alam nating lahat to, ang condominium. Hindi naman lahat yan may parking space. Oo, Diyos ko. Actually, may regulation yan sa pag nagpapadalawhan ng condominium, kahit subdivision, 'di ba, na merong Condominium Act at saka meron rin yung sa pag nagpapatayuhan ng subdivision na meron talagang responsibilidad ng developer to provide adequate parking spaces. Mahirap kasing kalabanin daw yung mga yan, malalaking tao. Oh, well, yun na nga eh. Pero talagang meron eh. Dapat pag ang batas-batas, sundin natin Meron kasi talaga. nakakaperwisyo nga naman talaga. Kayo ho ang nakatira dyan, hindi naman kami. Oo. Dumadaan kami dyan, dapat klaro yung daan. Makikita natin na hindi traffic, hindi dahil sa inyo, Oo, di ba? oo nga. Pero kahit sa malls, ganyan din sometimes. Pag dinadaan ng malls, doon nagkakaroon ng embudo sa mga malls, sa harap ng malls. Hindi natin sinasabing hindi pumunta sa mga malls. Sinasabi namin, ayusin lang. Actually, alam mo, I think, pag tayo bumabiyahe sa ibang bansa, kung pinapalad ka makita, alam mo, napapansin ko, yung mga malls sa ibang bansa, hindi yan along the main, hindi sila sa main road, no? Totoo ka dyan. Hindi along the main road. Oo. Sa atin ko lang nakikita na yung mall nasa main road. Totoo ka dyan. Kasi papasok ka pa. Kasi nga, natural, yan eh. Ang mall, natural na madaming pupunta. Talagang magkakaroon ng heavy traffic yan. Pero wala tayong magagawa. Nandyan na eh. Diba? Ayoko namang i-name kung ano yung mga... Kasi alam na natin. matatalino kasi mga nakaupo eh.
Ganun talaga yan. Diba? Diba? Anyway, this is Eto bang batas? Eto na, pumasok na mga kongresista, di ba? Oo. O mga kongresista, baka pwede mapakitang gilas tayo dyan. Pwede nating sabihin na pag wala kang parkingan sa bahay mo o dun sa lugar na pupuntahan mo ay huwag kang bibili ng sasakyan. Wala ka maparkingan, di huwag kang bumili ng sasakyan. Pero ito, sa kanya, okay, saan ba siya pwedeng, may nag-regulate niyan, ang DSUD, ang Department of Human Settlement and Urban Development. Sa kanila, dati kasi may HLURB, merong HUDC. Ngayon, pinagsama-sama na ngayon sila sa isang department, yung Department of Urban, DHSUD. So, ireklamo mo yan, kasi talagang malinaw na pag ang developer gumawa. In fact, alam ko, pag developer, kunyari subdivision of a certain size, at least 30% should be open space. Yes, that's true. Ang problema lang dito, attorney, feeling ko lang ang problema dito, hindi lang naman sa mga kondo, kung hindi yung mismong area na sinasabi mo, it should really be controlled. Yes. Meaning to say, area, ito residential yan. Oo. O ito commercial yan. Minsan kasi halo-halo, labo-labo eh. Kaya maganda yung concern mo na yun, diba? yung zoning na. Zoning talaga yan yung zoning zoning at saka, kung wala ka talagang parkingan, huwag kang bumili ng kotse. Sa ibang bansa, ganun. Bawal. Ang Sino ba hirap. nagpapanukala nun? May isang senador ata ako narinig na Kung wala kang garahe, nakalimutan ko na kung sino. Pero kaya yun? naalala ko, meron nga. Oo. Na parang if you do not have, you cannot prove na you have adequate parking, then do not buy a car. You are not entitled to buy a car. Which is correct. Alam ko sa Singapore, lottery pa nga kung bibili ka ng sasakyan. That's true. Pero kasi maganda naman ang kanilang mga kali. Pero at saka pag papasok ka na mismo sa city, may extra bayad. Hindi, kasi ang ganda naman ng transportation nila, hindi natin masisi yung iba. Kasi dito, parang gets ang mga transportation natin. That's a good transition na isa sa mga solusyon kung para hindi na kailangan ng sasakyan ay ang mass transportation. That's correct. Pero sa tingin ko, si Gatchalian ba nagsabi? Talaga, totoo. Sana naman, sir. Pero parang maraming magagalit. Saka babatuhin na ako dito. Pero graduate ata siya ngayon, Isa sa mga gumagraduate. Si Gatchalian. Hindi, ibig sabihin, kasi marami ring talagang walang garahe. Magagalit sa atin. Baka masabi anti-poor. Oo. Ay, hindi naman ako anti-poor. Ang sinasabi ko lang is, sana itama natin. Kasi, although karapatan ninyong bumili, karapatan din namin na mawalan ng traffic. Kasi nakahamba lang ka, friend. Kung maganda lang ang ating mga pedestrians, madaling maglakad at merong malapit na bus station na maganda. Yes. Why would I drive? Alam mo, ang maganda sa lahat ng LGUs, may mga designated na parking areas na bilhin nila, pagkakitaan na lang nila, lalagyan nila ng steel parking, doon sila kumuha. Tama, diba? Tapos malapit sa mga stasyon. Ito na yung steel parking. Ito na, dito na kayo magbayad ng monthly. Ang problema kasi, pagka gusto mong mag-park, minsan gusto mo libre. Alam mo, dapat siguro tumakbo ka na. Di ba? Maraming gusto ng libre, di ba? Hindi, dapat tumakbo tatakbo ko dito sa UP bukas. Dami mong magandang ideas. Maganda yan. Di ba? Nakakatuwa lang. Anyway, maganda rin yung binanggit ng ating texter. Salamat sa concern. Concern siya di ba? Concern lang siya. Parang hindi naman talaga siya yung napeperwisyo, pero naiinis lang siya na nakikita niya. That's true. Eto na. Meron tayong caller. Ito, medyo kauri mo to, Tisay. Ay, naman. Hi, Tisay. Fellow Tisay. Hi, fellow Tisay. Hindi ako Tisay. Hello, good evening. Ganda naman ang pangalan, Tisay. Hello. Good evening po. Ay, maganda rin ang boses, pang DJ. Yan talaga ang pangalan mo, nickname mo. Code name daw. Code name? May code name na lalaman? Ano ba ito? Code name. Sige. Meron pala. Tisay. Anong problema natin, Tisay? Ayun, attorney, i-inquire ko po kasi yung hindi pagsusustento ng tatay ng anak ko. Ayun tayo. Ilan taon na yung bata? Po. 3 years old na po. Hindi kayo kasal? Hindi po. Mulat sa pool, yung hinayupak, hindi ka binigyan? Actually po, nung kami... Ha?
Wale? Nung kami pa po, Ano? meron, nung kami pa po, meron po inaabot. Ngayon, nung hiniwalayan ko na po, ayun, putol na rin ang sustento. May ganun talaga? Oo, may ganun talaga. Anong kulay kaya ng balon-balunan niya? Itim? Tisay siya eh. So baka ano ba? Ito Tisoy yung ba? lalaki. Yung Tisoy lalaki ba? parang yung laman loob parang ang itim. Oo nga, 3 years old, baby Oo pa. nga, di ba siya nakyukyutan sa anak mo at sa anak niya? Pagsisisihan niya yan. Totoo yan. Pagsisisihan That's niya very yan. true. Anyway, sige. Para masagot yan, oo eh. Obviously, alam mo naman na may karapatan kang humingi ng sustento para sa inyong anak. Hindi porket hindi kayo kasal ay hindi siya obligadong bigyan ng suporta ang inyong anak. 'Di ba? Kasi so anong gagawin mo, 'di ba? Actually, Actually po, May ginawa sorry ka na po, ba? attorney. May ginawa na po ako. Lumapit po ako sa DSWD, WCPD, pero hindi po nila ako tinutulungan na mag-file ng kaso eh. Kasi ang gusto po nila is gumastos muna ako ng psychological evaluation na 10,000 Huh? na parang 3 to 5 session pa yon bago daw po ako mag-file ng complaint ng Sino yan? Nakakainit ang ulo niyan. Oh, Sino yan? bakit Sabihin mo nga naman? sa amin yan. Hindi. Walang hindi. ganon? Walang ganon. Bakit naman kailangan Kasi po ang sabi po nila is para daw po mapatibay yung kaso, hindi ma-dismiss sa korte. Bakit naman Sabi ko, ma-dismiss? hindi na nga hindi na nga po nagsusustento. So obviously, yun na po yung walang transaction na nagpapadala siya sa GCash na normally na ginagawa niya dati. Eh, alam mo, pumunta ka lang sa family court, ang tawag dyan ay petition for support. Ayan. So, Pwede ba siyang patulong sa PAW? pwede kang patulong Yun. sa PAW. Oo. Hindi kailangan ng psychological report from the mother to prove that you have to have support for your Tama child. yung pag-iisip niya, ganun. Parang, Ang naiisip ko lang dyan is baka ang gusto nila ay under VAUSI. Kasi Yun po kasi actually gusto ko yung economic abuse dahil meron din po kami Economic abuse. physical abuse dati. Meron din po siya aking mental abuse na nagawa po niya sa akin. Nagka-depression po ako. Bakit? Kasi nga, wait a minute, Tisay, ha? Wait a minute kasi kanina sabi natin sustento. So ngayon may sinabi ka ng kaakibat na physical abuse. So ano ang gusto mong mangyari sa kaso mo? May physical abuse kasi naintindihan na ni attorney. Explain mo nga, attorney. actually, ang VAUSI, madaming kinds of abuse yan. Merong physical, Okay. psychological, and merong economic abuse. Okay. Ang economic abuse is pag ginagamit ang usaping pera to control or to control the partner or the child to do things na ano. So, at pwede rin kasi pag ang economic abuse hindi kailangan ng psychological report. So bakit siya ni-require ng psychological test? Siguro Dahil baka dadagdagan rin ng psychological abuse. kaya merong psychological Para yun ang test. sinasabi na para lumakas ang kaso niya. Pero kahit wala yun, Tisay, pwede ka namang tumuloy sa VAUSI kung economic abuse, kung talagang, kung mapapatunayan mo na talagang hindi kayo sinusunod at ginagamit yun. Kunyari, ang usually pag control diyan hindi kayo magkabalikan tayo kung hindi hindi ko kita susustentuhan. Yun. Diba? Ano bang gusto mong mangyari muna, Tisay? Kasi base sa gusto mong mangyari, yun yung pwedeng ipayo sa'yo ni attorney. Gusto mo ba nakasama yung psychological abuse? Gusto mo ba nakasama lahat-lahat ng abuse? Kasi syempre, pag marami, may mga requirements siguro, kaya yun ang sinabi sa At saka kanya. alam mo, yung psychological abuse naman, not necessarily kailangan ng doctor's Yes, certificate. that's true. It's a legal definition. Okay. And it can be proven in court na meron kang psychological, even without it. Okay. Kung lalo na sa mga family courts, it will be good to have it, diba? But if you don't have it, if you have other grounds naman, then go ahead. Oo, pwede na. So, saan siya pwedeng pumunta para, kasi wala nga siyang pera. Kung wala kang pera, kasi ang petition for support, kahit paano, civil case yan, magkukuha ka ng abogado at mag-aano ka, may filing fee. Ang VAUSI kasi, it's a criminal case, it's easier.
Pag kriminal ang kinaso mo, mas madali. O kasi walang filing fee yun kasi So, nga it's a criminal case. And Ano yung criminal case na pwede niyang i-file? vowsy based on economic abuse. Yan, pwede yan. Oo. Opo. Ngayon, ang mangyayari dyan is that ang kagandahan naman sa vowsy, kung meron yan, minsan hindi naman necessarily kulong ang mangyayari dyan. Kasi iba, ayokong mag-vowsy kasi baka makulong. Ayoko naman ipakulong. Di ba? Kasi criminal. Pero hindi man ibig sabihin na necessarily kulong agad yan. Pwede Minsan na pag-uusapan din yan eh. Oo, tsaka minsan nalalabas lang sa is a protection order. A protection order would necessarily include support. Meaning, Kasama support at hindi ka pwedeng lumapit sa amin. Oo. Ganon. Hindi ka pwede lumapit sa amin. Support, ganyan. Kung may anger management issues yung asawa mo, ay uutusan pa yung partner mo, yung kung sino man siya na, you go through therapy at mag-report ka sa amin. Actually, ang ganda, di ba? So, parang, pero yung, at ano mo kagandahan doon? Since it's an order for, na stemming from criminal act, di ba? Economic abuse. Kung hindi niya gawin yon, contempt, yun ang kulong. Ayun. O, yun naman pala, Tisay, okay lang. So, para hindi ka na masyado ma-pressure doon sa hinihingi mo, pwede Ituloy ka mo ng lang economic abuse. criminal case mo na Vowsy. lang. So, Vowsy. women's and some... Attorney, kasi yung PAUDI namin, pinapaikot-ikot ako. Pumunta daw ulit ako ng WCPD. As in, pagod na po ako. Tapos, parang ang last choice ko na lang talaga, Hindi ko na alam kung bakit magbayad sila ako ng ganon. psycholog. Pumunta ka na ibang police station. Oo, pumunta ka ng Sa ibang police station ka pumunta. na merong women's Pwede po ba, and children's desk. Oo, na vowsy. Pwede po ba prosecutor direkta na? Pwede rin actually. Kung, pwede. Well, ikaw ang complainant, pero kailangan mo, mas maganda kung nasa vowsy, tapos yung pulis lang magiging complainant. Hanap ka ng ibang istasyon Oo siguro. nga, na medyo Tapos, mas mabait kumuha ka ng investigador na babae nang maintindihan ka. Oo. Kasi usually babae naman yan pag vowsy. Usually, tapos sila na yung magagawa ng salaysay, tapos i-refer na yan sa prosecutor. Ay, pero bibigyan ka lang namin ng konting paalala, ha, Tisay, ha. Ang suporta ng illegitimate, hindi lahat sa lalaki, ha. Opo. Baka akala mo, lahat lalaki, ha. So, sabi nga natin, ang gumawa niyan, dalawa kayo. So, ang suporta niyan, dapat dalawa kayo. Kung 1,000 sa kanya, more or less, ganyan din yung dapat na ambag mo. Unless you can prove na mas economically capable siya at you are not, 'di ba? Or tama 'yan kasi hindi naman yan parang instrumento para manghingi ka ng pera ng marami or number one, hindi kayo kasal. Kaya ganon. Pero pagkakasal sila, may support talaga kasi asawa. Kahit naman pag illegitimate child, the mother has support? The mother does not. Does not. It's Only the child. Only the child. And yung child, meron ka rin karampatang responsibility, yes, no? Nakuha mo, Tisay? Opo, kasi po sa talagang naapektuhan ako sa trabaho, nawalan din po ako, naging PWD po ako, naging PWD po ako dahil sa stress na ginawa niyang pangluloko sa akin. Sige, punta ka dun sa ibang station. Sa Pangasinan ka ba pumupunta? Opo, pwede naman po ng ibang... pwede naman, po yun ako i-accept na ibang station kahit hindi po Pwede naman. Pwede naman. At tatanggapin naman po kahit di resident. Kasi criminal case is... Well, actually, a criminal case is jurisdictional ang venue. Venue. Saan ba kayo nakatira dati? Pwede po like ibang barangay, ganun po. Ibang police As long as you station, can ganun prove po. residence there. Basta kung saan ka residente, kahit sa police, ganun din? Kahit sa police, kung saan nangyari. Or any element of the crime. Yun ang jurisdictional ang venue. Okay. So, for example, ang krimen nangyari sa Makati at lahat ng elemento nangyari sa Makati yan isasampa. Ay, so for example, marami naman police station dun sa lugar nila eh. Hindi lang naman Pwede sa isa. naman, basta as long as within the same. Doon sa area na kalapit. May area. May range po ng... May range naman. Meron naman. Kunyari, kung sa city. Buong city, ang laki ng daming police station doon. Ang dami naman police. Sa city na yon. Okay? Okay. Good luck sa'yo, ha, Tisay. Okay, sige po.
Thank you Okay. po, thank you po. Sige, thank you. Ito naman si Elisa, 31 years old ng Calamba City. Attorney, marami pong utang ang tatay ko sa iba't ibang mga creditors at hindi na po siya umuuwi ng bahay. Oh, wow. Ang lolo at lola ko na lang po ang naghaharap or humaharap sa mga collectors na palaging bumibisita at bumibisita. Pwede at rin. buwisita at nananakot. Kahit hindi naman po sila co-borrowers, pinipilit po silang magbayad gamit ang sarili nilang ipon at gustong kunin ang passbook ni Lolo bilang collateral. Pwede ko po bang ipablatter or i-file ng police report laban sa mga collectors na ito na nanakot sa senior citizen kong lolo at lola? Paano po namin maproproteksyonan kung hindi naman sila dapat ang madamay dito sa utang ng anak nila? Ay, magandang case. Kawawa naman yung lolo at Oo lola. nga, sa kanilang kinatandaan, hinaharap pala nila. Correct. Ang tanong, attorney, ang utang ba na ipapasa? Not necessarily. Okay. Diba? Kasi, unless, pero ito hindi, sa mga lolo, hindi. Hindi. Ang Oo. utang, hindi na ipapasa. Unless, merong mga pagkakataon, let's say, namatay. Diba? Kung ang decedent, ang namatay, may utang, kung it can redound to the heirs, Sa estate niya. sa estate, oo. Oh, so kung may pag-aari lang siya. Kung may pag-aari. Pero ibig sabihin, buhay pa lahat. Example, buhay pa lahat. Example, ako, may utang ako. Ah. Sabi ko, yung ito, katulad niyan, tinatakot niya yung lolo at lola. Tama ba yon? Hindi tama. Hindi yun. tama. Kasi hindi Okay. naman kasama sa usapan. At lalong hindi niya pwedeng kunin ng Oo, actually, grave coercion. at harassment. At harassment. diba? Talagang pwede ka talagang magpa-blatter, pwede ka talagang pumunta ng pulis para magsampa ng reklamo. Hindi tama yung ginagawa ng mga... Huwag kayong magpatakot sa ganyan kasi Oo. hindi naman kayong involved dyan. Ang sa tingin ko lang, attorney, kung example lang mag-asawa, maaari. Pero meron ding pagkakataon na hindi talaga kasama yung asawa. Depende sa sitwasyon. Depende sa sitwasyon. Oo. Oo. Depende sa sitwasyon. Pero, assuming na ganito nangyari ito, definitely, yung lola at lola mo, hindi yan dapat naman na preparation. Paano yung anak? Baka sabihin niya, ay teka muna, baka mapunta sa akin yung utang ng tatay ko. Depende kung ano yung utang eh. Merong mga personal at meron yung talagang meron mga utang na namamatay pagkamatay mo, pero meron mong utang na papasa. Kanino napapasa yung utang? Sa heirs pag kinamatay. Parang mukhang wala namang ari-arian to. Kaya nga, kaya nga ang nangyayari. So, hindi mapapasa sa Oo, anak niya dahil hindi wala namang utang na, mukhang walang ari-arian eh. Wala eh. So, Oo. kaya nga, sa tingin ko rin dyan, na, Mukhang paso lang ang ari-arian nung tatay nito eh. kawawa naman ng iyong Not unless Ano? na magmana siya sa lolo at lola, no? Tapos nagkaroon ng ari-arian yung tatay niya. Dahil anak di ba? masyado namang masalimuot na yung ganung Oo. kwento. Ngayon ang kinakaharap nyo ngayon ito, definitely ngayon, yung mga yan, ang tawag dyan sa mga mana, ang tawag dyan inchoate rights. Alam mo yung tawag inchoate? Habang buhay pa ang yung mga magulang, hindi mo masasabing may mana ka. Wala ka pang mana. Oo. Wala ka pang karapatan dyan. Ang karapatan mo magmana ay nangyayari lang pag namatay na talaga Correct. sila. Oo, So pero- habang buhay pa, wala kang sabihin na parang minawaldas niyo ang mana ko. Anong mana ang pinagsasabi mo? Wala ka pang mana. Okay, ganyan. Masyado kang advance mag-isip. Advance ka, pinapatay mo na agad. Wala. Oo. Buhay na buhay kasi pa. nga ang dami daw utang at wag mong bibigay yung passbook ng lolo at lola mo, ha? Oo nga, wag na wag. Wag na wag. Ano yan? No. Baka Oo. natatakot kasi mga senior citizen. Oo. Actually, sila yung lagi na ng mga scam. Oo, totoo yan. Oo. So, wag kayong magpa-scam. Utang ng tatay mo, utang niya. Utang na loob. Yan. Okay, sige. Okay. Ba't galit tayo, Oo, attorney? kasi nga, alam mo ako, Marugduban damdamin natin dalawa dyan. soft spot sa akin ng mga senior Oo, citizens. totoo naman. Yung mga tatay-nanay natin, mga Oo. seniors na kasi. Naiinis Ay, ako. na-scam nga ang tatay ko eh. Ay? Oo, talaga as in, na-scam sa credit card. Naman. Yung alam mo yung nagbebenta-benta, tapos pinaswipe yung credit card niya. Ay, Ganon, di ba na-scam. nakakainis? Na-scam talaga siya. Tapos sabi ko, bakit mo binigay? Wala lang, nakalimutan niya. At saka, alam mo, ang gagaling na ngayon ng mga scammers.
yung pag nagpapadala ng text sa'yo, akala mo talaga galing sa bangko? Ay, naku talaga. Oo. Kaya, alam mo, sabi ko, babalikan ko yung sabi ko, babalikan ko. Sabi ko, kailan nangyari yan? Sabi ng tatay ko, nakalimutan Ay, ko nako. na eh. Yan na. Ako, mahirap na witness ang tatay mo. Lahat Sabi ko, limot. nakalimutan na niya kung saan niya binili. Yan ako. Alam mo kung magkano? Magkano? Mahigit 100,000. 100,000. 100,000. Oh, shams. Yes. Alam mo yung mga, meron siyang hindi pang retoke, friend. Hindi, pero talaga na-scam siya. Honestly, and he didn't know na yun pala. Sabi kasi sa kanya, ay, ito mura lang, libre. O, di sabi niya, libre ba ito? Hindi pinamasahe siya, ganyan. Hanggang Sa mall yan? Sa mall? Yes. Alam ko na yan. Tapos minsan, sinabi niya, ito lang, oo. Tapos sabi niya, ay hindi, libre naman ito, kunin mo na ito. Alam mo, may solusyon dyan. Pumunta ka ng DTI. Kaso, hindi ko nga alam, hindi ko ma-detect kung sino yung pinagbilhan Kahit niya. na yung... Dahil sa takot ng tatay ko, Hindi niya nakuha kung ano pangalan man lamang nung kiosk I na think yun. alam niya. Pero sabi ng tatay ko, pagka sinugod ko yun, sabi niya, kawawa na. Sabi ko, hindi kaya. Naawa pa siya doon sa nagnakaw sa kanya? Ang sabi ko, hindi kaya kulang ching-ching ng tatay ko. Ay, nako naman. Okay. Sabi ko, hindi kaya meron kulang ching-ching. Kasi na-swipe na talaga. Tapos, every month, ang installment payment. Kasi ang tawag dyan, unscrupulous marketing practices na inaano ng DTI. Yes. Unfortunately, hindi ko siya pwedeng i-stop kasi sinasabi it's a legitimate purchase. Kahit na the way it was done is unscrupulous and mercenary. And ang DTI, merong ganyan. At nung nalaman ko, patapos na ang bayad. Ayan. Pero para matuto yung mga ibang tao, para maproteksyonan. Siyempre, parang ang hirap na mabawi ang 100K. Actually, no? tiningnan ko yung tatay kong ganyan eh. Oh. Sabi ko, sino ba talaga? Sabihin mo na sa akin. I would love to meet your dad. Ako, papagalitan ko naku, rin siya. Dapat di mapanood ng nanay ko to. Naku na. Hindi, pero dalawa silang magkasama eh. Na-scam talaga eh. Yung alam mo yung sometimes alam mo, totoo yung sinasabi ni minsan na blackout daw siya. Sabi niya, ay, hindi ko na ma-remember kung ano sinabi niya sa akin. Alam mo, dapat ganun, kunin mo na lahat ng mga credit cards ng tatay mo. Oo. At Sabi wag ko, na. Wag yeah, na, that's oo. true. Oo. Sabi ko, ano to? Sabi niya, sabi niya kasi, pero may nakuha naman akong produkto. Ano naman ang produkto na kakarampot na cream? Di ba? Tapos sabi niya, ito sa'yo. Ah! Bigyan pa ako. Di ba? Sabi ko, ito! alam mo wag na natin, happy naman eh. Happy naman ang daddy sige, mo eh. happy Naging naman happy siya. naman Sige, siya. ayoko na Yun ang magsalita. kabayaran ng 100K na natuwa naman siya. Oo. Parang di nga 100, 120 nga ata. Oh, dadagdagan pa. Oo, Alam mo, check mo talaga, baka mamaya mas malaki pa yun. Nakalimutan na lang ng tatay mo. Yun nga. Totoo ka dyan. Kasi, that's true maraming na-scam ng mga senior citizens. Kaya ingat po tayo There sa should ating be a mga campaign senior citizens. to protect them more, no? Kasi That's true. I think a good number, 80% Sila ang target Sila ang target. At ngayon, alam nung talagang mga scammers na yan, talagang siguro kung binibili nila yung mga numbers, ang hinihingi nila yung mga numbers ng mga seniors. Pero ako kasi, legitimate naman yung negosyo ninyo. Huwag niyong scamin. Kahit naman na kahit na legitimate, but if they're mercenary and unscrupulous yung marketing and Yes. selling practices nila, it's still DTI pa rin. DTI pa rin yan. Pues, alam nyo na. Ireklamo nyo sa DTI. Sige, dahil sa akin, huli na ang lahat. For peace of mind, ayaw mo na problemahin. Well, anyway, maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin ngayong gabing ito at sana marami kayong dagdag kaalaman, okay? At syempre, sa uulitin ulit, Attorney PG. Yes. Okay? At sa ngalan ni Attorney Danny Concepcion, kami po'y magpapaalam na. Ako po yung Mare ng Bayan, Mare Yap. At ako naman si Attorney PG, ang inyong abogado de Campanilla. Bye, everyone! Bye, everyone! Stay safe!